So, no turning back means keep on following, keep on obeying. At may mga situations talaga na masarap sundan ng Panginoong Jesus, especially when what we are hearing ay about blessings, about promotions, healing, miracles. Makikita natin doon sa Gospels, kahit sa John, kahit sa Matthew, kapag miracles, nandun lahat ang crowd, napakaraming tao. It's because ang sarap naman talaga kasing pakinggan o makakita, maka-experience ng blessings, miracles. We want that. At ito rin naman gusto ng Panginoon sa atin. Makikita natin, ito yung situation noon, ang daming sumusunod kay Jesus. Pero nung magsimula na siyang mag-preach, iayos yung buhay, medyo nagiging mabibigat yung messages, like, I'm the bread of life. Sinabi niya, ako yung tinapay galing sa langit, kainin, parang gano'n na sinasabi niya doon sa John chapter 6. Many turned away. Maraming nag-turn yung back nila kay Jesus. Sa halip na they are watching, they are viewing, they are listening to Jesus, they turn their back. Ibig sabihin, tumalikod sa Kanya. So, sabi dito sa John 6:66 to 67, from this time, many of His disciples turned back and no longer followed Him. You do not want to live too, do you? Sabi ni Jesus, nagtanong siya ng sa palagay ko, emotional na tanong sa kanyang disciples, sa kanyang 12. Iiwan niyo rin ba ako tulad nila? Sabi niya. Sabi ni Simon Peter, sabi ni Simon Pedro, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Buti na lang nakita dito ni Peter ang katotohanan na kanino nga ba naman siya susunod pa? Kanino pa naman siya babaling pa? When Jesus alone have the ways towards having the eternal life. And actually, He is the way, the truth, and the life. Kaya sabi niya, Lord, to whom shall we go? Ibig sabihin, tinatanong, babalik ba ako sa aking fishing? Babalik ba ako sa aking old life? And sabi niya, kanino ba ako pupunta pa? When you have the words of eternal life. Kaya, no turning back is very important. Ano na ba? May mga tagumpay na tayo, mas maunlad na tayo, mas, kumbaga ba, mas marami na tayong answered prayers right now. Are we going to turn our back towards Jesus? Or shall we keep on following Him? Kahit na medyo parang may mga situations na tayo na uncomfortable. May mga situations tayo na parang nagtatanong tayo, gagawin ko ba ito o hindi? O somehow weird, somehow uneasy. Pero sabi ni Peter, Lord, to whom shall we go? Kung ikaw naman ang pinagmumulan ng buhay na walang hanggan. Merong isang kwento ng persecution noon sa Europe, sa lugar na malalamig, at natagpuan na 40 sundalo ang Kristyano sa isang leader na hindi Kristyano. So sabi niya, I will give you a chance to choose. Talikuran si Jesus or magpatuloy na sambahin siya, pero mangangahulugan nito kamatayan pagkatanggalin niyo sa serbisyo. At hinubaran itong 40 sundalo na ito at patuloy silang nakalantad sa malamig na nagiyenong lugar. Ang hinihintay lamang naman ng leader ay sabi nila, I quit. Iwan ko na si Jesus. I will turn my back to Jesus. Parang ganun. So, sa likuran, o tagiliran ng kanilang leader, meron pang pinakukuluan doon na napakalamig na, napakasarap na soup sa kalagitnaan ng malamig na kanilang kinalalagyan. Nakahubad sila. Pero patuloy na sinisigaw ng 40 sundalo na ito. Sabi niya, 40 sundalo ni Kristo, kailanman hindi iiwan ang aming Panginoon. 40 sundalo ng Panginoong Jesus, kailanman hindi namin iiwan ang aming Kristo. At pagkatapos ito, mahabang oras, giniginaw na sila, humihina na yung sigaw nila, merong isang kumalas. At nagpatuloy na sumigaw, 39 na sundalo ni Kristo, hindi tatalikod.
hanggang yung leader na nakaupo, yung leader nila, yung leader na nag-aalok sa kanila ng pagtalikod, ay luhaan na, tinanggal niya ang kanyang damit, at sumama sa kanila. At sabi niya, 40 sundalo ni Kristo, kailanman hindi tatalikod sa Panginoon ko. Yung 30 siyang naiwan, hinangaan niya, ano bang meron sa Jesus na ito at gustong-gusto nilang sundan, bagamat may tumalikod na isa. Pero yung hindi mga tumalikod, nakaakay pa ng isa pang magiging tapat sa Panginoong Jesus. Kahit na hindi na komportable yung sitwasyon, apektado na yung kabuhayan nila, yung buhay nila, pero ang maganda, na ipanalo nila yung isang leader na sumunod sa Panginoong Jesus. Ikaw, kapatid, handa ka bang sumunod sa Panginoong Jesus kahit na medyo hindi na komportable? So, number 1, let's talk about where will we say no turning back? No turning back. Number 1, we will not turn our back to Jesus. Sapagkat nag-decide na tayo na susundan natin siya, susundin natin siya when it's comfortable, uncomfortable, easy or uneasy, prosperous or not prosperous, weird or somehow common, we will not turn our back. Ano pa? Number 2, devotions. Bakit? Ito yung personal nating pakikipag-ugnay sa karelasyon natin. You know, we are not doing a religion here, hindi religion, kundi relationship. Meron tayong relationship na naaalagaan ito through communication. And our devotion is a form of personal communication with the Lord. And number 3, cell group. Fight for it sa iyong cell group. Siguro, nakokornehan ka minsan, siguro parang di naman ginagawa ito ng iba, minsan umiiyak yung iba, minsan tumatawa lang yung iba, but you know what? You are growing with your cell group. You're becoming honest. You are becoming able na i-admit mo that sometimes you are weak. At kapag kasama mo yung cell group, you grow. So fight for your cell group. No turning back. Fight for your cell group. Number 4, soul winning and making disciples. Sabihin nga natin, I am a disciple. Pero wag nating putulin doon. Let's say, I am a disciple who makes disciples. And number 5, no turning back to your church. Love your church. Kung dito mo natagpuan ang Panginoong Jesus, nagkaroon ka ng ugnayan sa Kanya, nagkaroon ka ng mas bakit sa tingin sa buhay sa pamamagitan ng church na ito, then